ito na. I'm sure maraming magkokomento. Sa mga naghihintay po ng update tungkol sa kalagayan at sa tinatakbo po nung kaso kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito na po yun. Tayo po ay magsisimula na ng diskusyon tungkol sa ICC, mga kapatid, dahil nireject nga po ng International Criminal Court ang request ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa interim release. Base nga po sa inilabas na desisyon ng Pre-Trial Chamber 1, mananatili pa rin ang detention o doon sa detention center po doon sa The Hague si Duterte dahil sa potential flight risk nito. Makakasira daw sa investigasyon ng prosekusyon kapag siya'y pinauwi at posibilidad na makagawa pa ng panibagong krimen. Nabanggit din sa desisyon ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte noong Hulyo na itatakas umano nito ang kanyang ama sa detention facility. Maging ang mga attempt umano ng bise ng fake witnesses ay na-take note doon. Bago ang paglabas ng naturang desisyon, kayo na umaga ito ay kinwestiyon na po ni Attorney Nicholas Kaufman yung validity ng written consent na nakuha ng ICC registry kaugnay sa personal po na medical information ng dating Pangulo. Hanggit po ni Kaufman, mabilisan lang daw na ipinakita sa kampo ni Duterte ang factual medical report at hindi daw sila binigyan ng kopya. At bukod sa na ini-intimidate daw umano ng isang individual ang dating Pangulo. Parang alam natin kung sino sinasabi. No? Wala rin daw relevance ang naturang medical report sa usapin tungkol sa fitness to stand trial ni Duterte. Okay. Naku. Ayan na may guest tayo dyan. Pero sabihin ko lang na yun po, ino-note lang po namin na talagang nandun po sa mga kalatas na connected dito sa desisyon na ito. Yun po mga naging pahayag ng Vice Presidente. So parang ngayon kalat sa social media na parang baka nakasama pa yung pang mga pronouncements. Maski naman nung mga time na yun talagang may mga nagke-question na parang dapat hindi ganun ka vocal kasi it might affect kung ano man ang magiging desisyon ng ICC. At saka yung parang sinabi niya pa na uuwi niya sa Davao. Parang so, gusto sa Davao. Yes. Dapat kasi sa host country lang magsistay sana parang may balak magpuntang Davao. So mabuti pa, kausapin natin yun pong nagsabi, actually hindi lang nagsabi, meron siyang payo noon pa man dito sa kampo ng mga Duterte at sinasabi niya na baka mag-backfire yung mga sinabi ginagawa. niya yan dito sa show natin. Sinabi niya yan